Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta ang ating mga kababayan sa ang mga sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, at syempre sa mga sulok ng mundo. Kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo kung ano man ang mga activity sa ating munting tinig channel. Lalo na po mag-live stream tayo. Ngayon mga kamunting tinig, pag-usapan natin ulit ang pagbalik ng impeachment complaint verified from the House of Representatives to the Senate. But dahil po sa pang-abuso sa kapangyarihan ng ating mga senador na hindi na sila kagalang-galang kundi kaharang-harang na mga senador. Oo, yan ha. Hindi sila kagalang-galang kundi kabisit-bisit na mga senador. Maliban lamang po doon sa 5 na tumindig para hindi po payagan ng Senado makabalik sa House of Representatives ang article of impeachment which is verified already. Ang hinihingi ng Senado or ng impeachment court ay certification. Okay? At the same time, pagpapaliwanag kung hindi ba lumabag sa 1-year rule ban ang impeachment verified complaint. Now, mga kamunting tinig, anong klaseng certification ang hinihingi ng impeachment court? The article of impeachment already verified, so that is already, what they call this, considered certified. So, ano pang klaseng certification? Kasi alam mo kamunting tinig, ganito lang yan. Hindi pwedeng utusan ng Senado ang House of Representatives. That is unconstitutional. Because, palagi ko nang pinapaliwanag sa inyo, the function of the Senate is to try at the same time decide. Wala po sa mandato ng Senado, according to mga legal expert po natin, may mga alam sa batas, ang magbalik or mag-remand. Okay? So dahil acquit and convict, yun lang po dapat talaga ang resulta ng impeachment verified complaint. Convict or acquit. So ito talaga ay magkakaroon tayo ng tinatawag na constitutional crisis. Sa bagay, ang remedy po dito mga kamunting tinig, total, ang mga senador ngayon ay may andyan sa poder, tayo, no, nag-o-observe at the same time, nag-a-analyze, nagko-conform tayo sa mga idea ng mga, kahit hindi maka-Duterte ngayon, no, na mga na-observe natin na mga eksperto, talagang dinidemand nila sa Senado na gampanan nyo ang inyong constitutional duty. Kailangan magkaroon talaga ng hearing, dapat hindi talaga pwedeng tigilan, kasi parang nasa status quo ngayon ang impeachment verified complaint. Wala na ngayon sa impeachment court. Pinabalik nila yung verified impeachment complaint sa House of Representatives. Ngayon, last day na po ng sesyon ng House of Representatives. Mamaya, 3:00 ng hapon, magkakaroon sila ng session. We don't have any update kung ano po yung official stand ng prosecutor, maliban lang po sa ibang mga leader ng House of Representatives who already speak up and based on their personal capability, hindi po stand ng House of Representatives. Dahil pagdidesisyonan pa ito Kasi ang maaaring mangyari po dyan, hindi tanggapin ng House of Representatives. Dahil, based sa ilan na mga observation, the verified impeachment complaint is already certified. So ano pang klaseng certification ang hinihingi ng Senado? Ang magagawa po ayon sa kanila ng taong bayan ay talagang i-pressure as a constituents ng mga senador na nandyan sa Senado. Ang mga senador kailangan i-pressured, no? At the same time, ipaliwanag sa kanila na dapat gampanan nila ang kanilang responsibilidad. Dahil malinaw naman na hindi po nag-uutos ang ating konstitusyon na mag-decide po ang impeachment court para i-dismiss or di kaya i-remand or return ang verified impeachment complaint. At saka ito po ay pakikialam na sa poder ng House of Representatives who did their job to transmit the article of impeachment. They verified it before transmitting to the Senate. Ang nangyayari ngayon, wala.
O, wala na kasi ang impeachment sa House of Representatives. Wala din ang impeachment ngayon sa Senado kasi pinalik. O, ngayon, abangan natin what will happen. So, pwedeng iakyat sa Korte Suprema. Oo. Kasi until now nga, wala pang remarks or comment ang Supreme Court sa petition ng defense, no, to what you call this hinder na hindi matuloy itong impeachment na ito. So kung infirmity ang kinakailangan at saka yung legality, tiwala naman ako sa House of Representatives na bago po nila i-transmit ang impeachment complaint na verified po nila at the same time na certified po nila. So ito po ngayon ay nagkakaroon po ng tinatawag talaga na advent of constitutional crisis because the Supreme Court wala pang sinabi, ang Senado inayawan, no? Inayawan nila yung impeachment na hindi pa nga nila nabasa, hindi pa nila nabuksan, hindi pa nila narinig yung official article of impeachment na inakyat ng ating mga mambabatas sa mababang kapulungan. So ang tumindig lang po dito si Risa Ontiveros, si Pimentel, si Gatchalian, si Grace po at si Nancy Binay. Yun po ang 5. Magkaiba po yan sila At yung 5 na yan, napagdudahan pa yan. Yung iba pa sa kanila dyan, napagdudahan pa, naboboto para sa conviction or para po sa acquittal ni Sara Duterte. Aminin natin, hindi tayo magpapaka-bobo dito. Yung ilan po sa kanila dyan na nadudahan pa na boboto sila for acquittal. Kaya lang may mga kababayan tayo na mga nagsasabi na they want the truth. They wanted to observe and for them to analyze how article of impeachment in terms of form and substance stand up or stand out, right? So ganun lang naman, titingnan ng impeachment court, judges, yung veracity, the credibility of the evidences, both written at the same time, yung mga tao na kung saan ay magpipresent to testify that. Anong kinakatakutan ng mga senador? Kasi alam mo kung bakit. Pag magkaroon kasi ng impeachment trial, may bubuksan ng mga bank accounts. Aside from that, may mga personality who will testify before the impeachment court. Just like what happened before sa impeachment ni Joseph Estrada, at the same time ni Corona, may mga inimbitahan na mga personalidad na involved sa mga di umano'y illegal transaction. So, mga kamunting tinig, makapagsabi tayo na talagang may kinakatakutan talaga. This is not already a question of whether sino yung mga pro-government, anti-government. This is a matter of questions of accountability. So, sinisira ng Senado ang tiwala ng taong bayan sa kanila. So, pag nagkataon, manawagan tayo, suportahan natin ang lahat ng mga kababayan po natin na gumagawa ng mga pagtitipon, upang ihayag, pressure. Kasi ito lang talaga magagawa ng taong bayan ngayon. At maliban sa pag-appeal sa Supreme Court, kailangan may gagawin tayong mga pagkilos, ipaaliwanag natin sa taong bayan na dapat gampanan ng mga senador ang kanilang constitutional duty. Aminin natin, hindi pa naman patayang impeachment, but for the benefits of those, for the benefits of those Filipino people who really wanted to know the truth, do not, kumbaga wag nyong tanggalan o tanggalin ang karapatan ng mga Pilipino para malaman kung ano ang katotohanan. Okay? So, Senate considered as what we call tinatawag natin, dapat impartial, no? And vanguard of democracy, balancer of democracy. Pero ano nangyari ngayon? So, klarong-klaro talaga na they voted because they want to really dismiss or delay the impeachment proceeding. Kasi may mga pleading sila na it cannot be carried over sa 20th Congress. That's the reason why in a short span of time, they want to finish the impeachment maybe 19 days. So, ito lang. Klarong-klaro po yan. Ang magagawa, sir, paano na yan? Pwede bang iakyat sa Korte Suprema? Pwede pong iakyat sa Supreme Court. Pero ipaliwanag natin sa tao na
ang remand at the same time return or dismiss is not a function of the senator judges. Wala po sa functions nila, no, para mag-dismiss, no, ng dapat patapusin nila at the same time as long as the prosecution willing to present an evidence and what we call this witnesses to testify against Vice President Sara, who has a prior knowledge of what is going on in the office of the Vice President and the office of the Department of Education when Sara then a Department of Education Secretary. So ito in a limbo kasi wala na sa Senado, wala pa sa Kongreso. So may nag-joke nga na saan kaya napunta yung impeachment case, no? Naging file ng House of Representatives. Pero mga kababayan, ang mangyayari po dyan is manatili tayong positibo, hindi papatay ang impeachment. We need to wait, no, the decision of the impeachment court after the defense submit their statement within 10 days in accordance to the directives of the presiding officer, no other than Chis Escudero. Lumambot si Chis Escudero eh. Tsaka talagang wala, pinaglalaruan nila yung taong bayan, dinribble nila, pinaasa nila. Mabuti na lang talaga meron pong tumindig na minority. So dalawa plus dinagdagan po ng 3, naging 5. Akma po doon sa pag-submit ng article of impeachment, verified article of impeachment last February 5, 2025. So 5 din talagang tumindig na dapat hindi po manaig ang motion ni amended motion ni Cayetano. Kasi wala na yung motion ni Bato de la Rosa na dismiss eh. Wala na. Instead of dismiss the impeachment, ang nangyari is binalik ang article of impeachment sa House of Representatives. So let's wait for the development. Let's wait for the official statement from the House of Representatives spokesperson, Attorney Princess Abante, if they will, what we call this, issued a statement. Kasi as far as my knowledge is concerned, June 13 today is the last day of session, both upper and the lower house. Supposed to be this day schedule dapat ito ng pagbasa ng article of impeachment. Kung hindi po nagkaroon ng problema sa Senado, kung hindi po nagkatagal-tagal o hindi po nagkaroon ng motion to dismiss, at the same time amend the motion from dismissal to remand at the same time return, wherein the general interpretation of that is they really wanted to hinder the impeachment proceeding. Ayaw nila talaga masimulan ang presenta ng ebidensya ng prosecution. Okay? Ayaw nila na mabuksan ang Pandora's box at ibang po na mga senador talagang malinaw talaga na naging abogado po ni Sara Duterte because they don't even understand the rule, responsibilities and duties as a senator of the Republic. They already now acted now as a lawyer of Sara Duterte kahapon. Nakita natin kung sino yung mga abogado ni Sara Duterte. No? Sa naganap na matagal na diskusyon. Ilang beses nag-suspend, ilang oras nagkaroon sila ng tinatawag na pag-uusap-usap sa plenary. Ayun. Pero ito'y magiging silbing aral sa atin, no? Na alam nyo, nakikita ko lang dito, natutuwa ako sa mga nangyayari. Bakit? Active ngayon ang taong bayan para i-pressure ang Senado. As a matter of fact, mamaya alas 11 or di kaya'y alas 1, may mga pagtitipon-tipon sa harap ng House of Representatives, ng Senado. Even though the cardinal, okay? There is one cardinal who already informed the Senate that do your duties and responsibility. Perform your function as an impeachment judge. Okay? Sa impeachment court. Huwag nyo namang i-disrespect ang Kongreso at ang taong bayan. Kasi ang verified impeachment complaint is not only a complaint
of House of Representatives. It was being made and decided by the House of Representatives who affects their signature as a complainant to a verified impeachment complaint. That's a product of their consultation to their district legislative constituents. Klaro po yan. So, dapat ang Senado, ngayon, constitutional crisis, kumbaga nasa limbo or hindi natin alam kung ano po yung status. Ang alam lang natin, pinasumon ng impeachment court si Sara Duterte. Hintayin natin ang 10 na araw. Then, kung ano pong reply. Pero abangan natin what will be the response of the House of Representatives to the decision of the Senate to remand the article of impeachment. Okay? Sige. So maraming salamat. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong nagsasabi, we are determined enough talaga to enlighten the minds of the Filipino people. We need to be determined enough. We need to participate. We need to active participants of this impeachment proceeding. We need to be vigilant. Wag nating hayaang manaig ang mga kademonyuhan. Suportahan natin ang panawagan na dapat simulan na ang impeachment trial na kung saan delayed na po ng halos 4 na buwan. Okay? Hindi po magandang premise yan. Hindi po magandang pangitain yan. That is a dangerous maneuver of what they called interpretation of what is duly constituted in the 1987 Constitution as far as impeachment proceeding or impeachment in general is concerned. Hahayaan na lang ba natin na mang-abuso ito mga senador na ito na feeling entitled, na parang sila lang yung may alam? No, they disregard the legal opinion of those legal luminaries who are really expert in terms of the law. Paniwalaan nyo si Bato, paniwalaan nyo yung mga hindi abogado, paniwalaan ninyo yung sa punto na ito. Kaya dapat suportahan natin yung mga legal solicited advice na kung saan ay makakatulong for us to be able to be united in the midst of this constitutional crisis at this point of time. Okay, salamat ng marami. Ingat po tayong lahat and patuloy tayo sa pagbabantay sa mga kaganapan sa Senado at Kongreso. God bless.